So magandang araw mga boss, meron tayo ditong i-DIY. Meron tayong MIUI 125. So ang issue nito, yung kanyang brake sa unahan, medyo tumutunog, lumalangit-ngit at maganit. So ipakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko. So kung mapapansin nyo, kapag iniikot siya, napakahigpit niya. Ayan. So sobrang ganit niya. So ngayon, ayun ang gagawin natin. So, umpisahan na natin. So kukuha lang kayo ng 12mm na range. Ayun yung size ng tornilyo. So tanggalin nyo lang. So dapat talaga kung meron kayong motor, so kailangan matuto kayong maglinis ng mga preno nyo o kung paano nyo lilinisin. So dyan, kung mapapansin nyo, meron dyan cutter pin. So dalawa yan, tanggalin nyo lang, sungkitin nyo lang ng matulis na bagay, pero ingatan yung mawala. Kasi napaka-importante ngayon ng brake. So kaya dapat laging nasa kondisyon yung mga brake ng mga motor nyo. So ngayon tanggalin natin yung pinaka-pin niya para matanggal yung mga brake pad. Ayan. So kinakalawang na siya. So itaas nyo lang siya, pataas. Ayan. So madali lang naman mag-DIY ng mga brake natin. Basta pursigihin nyo lang na matuto. So madali lang. Ayan, kalawang na. So kung papansin nyo dito, ito yung bracket niya, maluwag dito sa kabila. Pero yung dito sa kabila, sobrang tigas, hindi siya gumagalaw. So kaya dapat nagalaw yan katulad ng isa. Kasi ayun yung bracket na dapat yung caliper natin is gumagalaw dyan ng maluwag. Ng malayang nakakagalaw. So tanggalin nyo lang. So ingatan nyo yung goma. Ayan. Para kasi mapunit. So dahan-dahanin nyo lang. So maganit talaga, matigas. Dapat yan, hindi ganyan. Dapat maluwag yan. So ayan, tanggalan na natin. So kung papansin nyo, maitim dito, kinakalawang siya. Pero dito sa kabila, makinis. So ito yung may problema. Kaya parang lumalangit kasi hindi na siya gumagalaw. Kaya parang nakabreno. So itong ating piston, so ibaon natin. So matigas. So gagamitan natin siya ng yan, tools, special tools. Yan. Ang tawag diyan, piston caliper compression. So gamit tayo ng barya. So ilagay nyo lang yung luma yung brake pad o yung brake pad. Tapos ilagay nyo yung barya kasi nga para hindi magasgasan o masira yung ating brake pad. So ilagay nyo lang yan ng ganyan. Ayan. Kasi kung wala yung coins na yan, yung barya na yan, mabubutas yung brake pad natin kapag inikot natin tong ating pang-compress. So yan, lagay nyo lang dun sa may tapat ng pinaka-tornilyo. So ayaw sumala. Ayaw niyang nalalaglag. So yan. Tapos dahan-dahan yung ikutin para maitulak yung piston ng caliper natin. So dyan sa tools na yan, mapapadali kayo na itulak kasi napakahirap talagang itulak ng piston minsan. Talagang lalo pagka yung puro madumi na, mahirap. So yan. Tanggalin lang natin. So papansin nyo, ayan, lumubog na siya. So ngayon makukuha na natin to. Itong pinaka parang plate na spring. So ngayon ito yung napansin ko na talagang umitim na, kinalawang na, kaya hindi na siya nagpe-play, hindi na siya naglalaro sa kanyang rubber boot. So lihahin nyo lang
hanggang sa matanggal yung kalawang. Kailangan kuminis siya, maging maputi, kumintab, o basta makita nyong kuminis, okay na yon. Ayan, lihahin nyo lang ng lihahin. Kasi yung dalawang pin na yan, dyan nagpe-play yung caliper, umaatras abante dyan kapag nagpe-preno. Kaya dapat yan, may play talaga yan. Kada preno mo kasi umaabante at umaatras yung caliper dyan sa yung pin na yan, dalawang pin na yan. Dyan, yun yung sanhi kung bakit lumalangit-ngit o minsan maganit, kasi nga isa sa kanila or parehas silang hindi na nagpe-play, hindi na makagalaw yung ating caliper. Kaya linisin nyo lang yan, tanggalin nyo yung kalawang. Yan, kung papansin nyo medyo maputi-puti na, nawala na. So makinis na rin. Yan pa naman yung prenong napaka-importante. Tapos minsan kapag lumalangit-ngit yung preno sa unahan, nakakadismay ang pakinggan habang umaandar ka, lumalangit-ngit. So pati itong pinaka-pin ng brake pad, linisin nyo rin kasi gumagalaw din yung brake pad natin dyan sa pin na yan once na may preno tayo. Pero okay lang kahit hindi siya mapakintab. Importante dyan, matanggal lang yung kanyang kalawang, yung maging makinis ulit. Yan. So madali lang naman maglinis ng preno. Hindi nyo na kailangan pang dalhin sa mga mekaniko. Kahit ikaw kaya mo i-DIY. So pati nga pala yan, katulad din ng isa yung pin, naglalaro din dyan yung brake pad natin. Kapare siya nung pin natin. Linisin nyo lang mabuti. Yan. So yung ginamit kong liha dito, hindi ko alam kung ilang grit yan. Basta medyo magaspang siya. So pwede na yon. Tsaka wala akong ibang sandpaper o liha. Yan lang yung available sa akin. Yan. So kumuha lang kayo ng tubig na may sabon. So ilagay nyo lang dyan lahat ng ating niliha, yung mga parts ng ating preno. Yan, ilagay nyo lang dyan. Linisin nyo lang ng tubig na may sabon lang, huwag gasolina. Yan lang yung ginagamit ko. So linisin lang natin. So ayan, pinas forward ko na kasi masyadong mahaba makita nyo. Madali lang naman maglinis nyan. Tapos banlawan nyo ng tubig. So ngayon, ilalagay natin itong pinaka plate nya, yung spring plate. Ayan. Tapos kumuha pala kayo ng cotton buds. Ayan, tanggalin nyo yung sa may rubber boot, yung mga lumang grasa. So papalitan natin yan ng bagong grasa. Ayan. Kuha lang kayong cotton buds, tapos sungkit-sungkitin nyo lang. Ito ngayon, nalagyan natin to ng grasa. Dapat yan talagang naliligo sa grasa yan. Pahiran nyo lang siya ng medyo tama. Pwede ring marami, pwede ring kahit konti. So basta lagyan nyo siya ng grasa, yun ang pinaka-importante. Ayan. Pati itong nasa likod, lagyan nyo rin kasi importante din yan. Ayan. Ngayon, susunod pati yung rubber boot.
So, kailangan nating lagyan yan. Kahit hindi nyo siya mapuno sa loob, basta malagyan nyo lang siya. Yan, kabilaan. Para smooth yung galawan dyan. Hindi siya ma-stuck. Dapat kasi yan, talaga nagpe-play yan. So, testingin natin. So, shoot nyo lang yung kanyang pinaka-pin. Tapos, galaw-galawin nyo. Para maramdaman nyo kung smooth yung galawan niya. Yan, gumaganyan yan. Yan, nagpe-play yan habang nagbe-break tayo. So, i-secure nyo nga pala yung rubber boot. Kailangan nakakabit yung rubber boot ng maayos. So, pag nailagay nyo na, so, ilagay nyo na yung brake pad nyo. Yan. Madali lang naman yan kung paano yung siya tinanggal. So, kailangan tandaan nyo rin kung paano yung siya ibabalik. So, minsan, yung mga ganyan, ginagamitan lang ng common sense. So, pati yung cutter pin nga pala, kailangan natin lagyan ng grasa. Yan, pag nalagyan nyo na, pwede nyo siyang ibalik. Yung pin na yan, kakalimitan niya na i-stack kasi kinakalawang. So, kaya dapat lagi din may grasa yan. So, i-press nyo lang pababa yung brake pad para smooth. Ayan, pumasok na. So, syempre, huwag nyong kakalimutan yung cutter pin niya. Ayan, dalawa yan. So, madali lang, di ba? Kung titignan nyo, napakadali lang maglinis ng brake. Ngayon, pag nailagay nyo na yung cutter pin, so, pwede nyo isang ibalik. Ayan. So, dalawang tornilyo lang naman yan. So, tsaka kung maghihigpit nga pala kayo ng mga tornilyo, huwag din naman masyadong hihigpitan ng todo-todo kasi baka mamaya ma-lost thread. So, yung tamang higpit lang. Higpitan nyo lang siya ng kaya nyong pihitin, pero huwag yung pupwersahin ng matinding-matindi. So, yan. Yan. Ganyan lang. So, yan. Testingin natin. Yan. Hindi naman siya masyadong maganit. Kanina talaga halos pinupwersa ko para lang maiikot ko. So, yan mga boss. Okay na yan. Ganun lang mag-DIY, maglinis ng preno ng mga disc brake. So, sana nagustuhan nyo yung video. So, maraming salamat. Bye-bye.